Mga kabayan, may good news. Ang bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Raja Sulaiman ay nag-undergo na ng sea trial sa South Korea. Kung maging successful ang kanyang sea trials, makakahabol pa ito ngayong taon para sa kanyang delivery. Ang barko na ito ay bahagi ng isang 6-ship order sa ilalim ng $573 million offshore patrol vessel acquisition program ng Philippine Navy na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries, at ang target ng delivery ng 6 na OPV ay nasa pagitan ng year 2025 at ng 2028. Noong November 9, 2025, ibinahagi ng isang Korean blogger ang footage na kung saan ang future BRP Raja Sulaiman ay nagsasagawa ng initial sea trial sa baybayin ng South Korea. Ang barko na ito ay dinisenyo mula sa HDP 2200, at ang bawat barko ng Raja Sulaiman class ay may full load displacement na nasa pagitan ng 2,400 at 2,450 tons. Ito ay may haba na 94.4 meters, 14.3 meters naman sa kanyang beam, at 3.7 meters sa kanyang draft. Ang kanyang makina ay 2 MTU STX diesel engines na may arrangement na CODAD, or combined diesel and diesel propulsion. Ito ay may maximum speed na 22 knots, cruising range na 5,500 nautical miles sa 50 knots na speed, at endurance na 30 days. Ang crew complement niya ay 72 personnel, na suportado ng integrated automation at habitability systems para sa long-duration missions. Ang hull form niya ay nakadesign din para ma-reduce ang kanyang radar signature. Nakadesign din ito sa mga maalon na dagat, kaya pang heavy-duty talaga ang barkong ito. Ang kanyang mga armas naman ay isang 76mm Auto Malara Super Rapid Naval Gun na nakaposisyon sa unahan, 2 Aselsan Smash 30mm remote-controlled weapon systems, at 2 12.7mm heavy machine guns. Ito lang talaga ang armas niya dahil pang-patrolya lang ito at pangsugpo ng mga pirata. Ngunit mayroong itong space para sa 4 na self-vertical missile launching system, close-in weapon systems, or electronic warfare pods. Mayroon din modular bay na pwedeng lagyan ng anti-ship missiles in the future. Ang barkong ito ay mayroong helicopter deck at hangar para sa AW-109 or ibang helicopter na kasya dito. Pwede din lagyan ng unmanned aerial vehicles para sa surveillance. Ang kanyang stern mission bay ay dinisenyo din para sa containerized payloads o towed array sonar systems, at maaari din maglagay ng mission-specific equipment para sa mine countermeasures, humanitarian operations, o electronic warfare. Ang bawat barko ay nagdadala ng 3 RHIBs para magamit sa pag-rescue at iba pang mga missions. Ang onboard sensor suite niya ay pinagsama ng mga sistema mula sa South Korea at Europe, upang magbigay ng wide area surveillance at target tracking. Kasama sa core systems ay ang Hanwha Systems Combat Management System, Leonardo SPS 732 X-band 2D Air at Surface Search Radar, Safran Paseo XLR Electro-Optical Identification at Fire Control Sensor, at Hensoldt UK Sharp IMIC.11 I-band Navigation Radar. Ang navigation ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Anschutz Synapsys NX Integrated Bridge at Navigation System, na nagsisentralisa ng control at information display. Kasama sa Electronic Warfare Suite ay ang Radar Electronic Support Measures, at Therma-EA Cigar DL60 decoy launchers. Ang bawat isa ay may 6 na 130mm tubes para sa infrared at radio frequency countermeasures. Ang Geospectrum Technologies ng Canada naman ang maglalagay ng trap-stowed active passive sonar systems para sa 3 barko sa class, na nagpapalawak ng detection range laban sa submarines o underwater threats. Ang halaga ng bawat barko ay tinatayang nasa 5 billion pesos o humigit kumulang $95.5 million na nakabased sa 2021 rates. Ang paggawa ng unang barko ay simula sa keel laying ng BRP Raja Sulaiman noong February 5, 2025, na sinundan ng paglulunsad noong June 11, 2025. Ang mga sumusunod na barko, BRP Raja Lakandula, BRP Raja Humabon, BRP Sultan Kudarat, BRP Dato Marikudo, at BRP Dato Sikatuna, ay nasa ilalim pa ng assembly sa Ulsan, South Korea, at ihahatid ng sunod-sunod hanggang 2028. Papalitan nila ang mga lumang Jacinto-class patrol vessels.
Ang bawat OPV ay inilaan para sa low to medium intensity maritime operations tulad ng anti-smuggling, anti-piracy, border surveillance, disaster relief, at patrol ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ang mga unit na ito ay makakatulong din para mapagaan ang mga workload ng Philippine Coast Guard, at mas lumang mga Navy assets na nakatalaga sa maritime law enforcement, at deterrence duties sa South China Sea, at sa Luzon Strait. Kung i-compare ang laki nito sa BRP Jose Rizal, maliit ang diferensya dahil ang BRP Jose Rizal ay may bigat na 2,600 tons, at ang BRP Raja Sulaiman naman ay nasa 2,400 tons. Kaya kung sa akin lang dapat kinumplito na ang kanyang mga armaments at mga sensors dahil ipapadala din ito sa West Philippine Sea. Okay lang sana kung marami na ang mga barko ng Pilipinas na mayroong anti-ship at anti-submarine warfare. Kaso iilan pa lang ang mayroon nito. Pag sumiklab ang gyera, magkakaroon ka pa ba ng time para mag-upgrade? Kahit ang US dati pinaglalagyan nila ng anti-ship missile ang mga barko ng Coast Guard nila para maging ready. Kahit landing ship ng China fully armed na. Kung kinumplito kaagad nila ang gamit ng barko, maging kampante din ang mga sailors kahit pumunta pa ng West Philippine Sea. Dapat nag-focus muna ang Pilipinas sa mga barko na fully armed para sa karagdagang depensa. Yun lang mga kababayan, maraming salamat sa time ninyo.